Habemus Papam. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. May bagong Santo Papa na ang Simbahang Katolika. Si Cardinal Robert Francis Prevost mula sa USA na pinili ang papal name na Pope Leo XIV. Kauna-unahan siyang Amerikanong Santo Papa sa kasaysayan. At nang una nga siyang humarap sa publiko, ang kanyang mensahe ay kapayapaan para sa lahat. Narito po ang aking report. Habemus Papam. Pasado alas 7 ng gabi ng May 8, oras dito sa Vatican City, pasado hating gabi naman kanina sa Pilipinas, humarap sa publiko sa unang pagkakataon si Cardinal Robert Francis Prevost bilang Pope Leo XIV. La pace sia con tutti voi. Sa edad na 69, si Pope Leo XIV ang unang Amerikanong Santo Papa at una ring Augustinian Pope. Sa kanyang unang pagharap sa publiko, inalala at pinasalamatan ni Pope Leo XIV si Pope Francis. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Grazie a Papa Francesco. Bago maging Pope Leo XIV, tahimik at pribado ang buhay ni Cardinal Prevost at bihirang magpaunlak ng panayam. Bagaman tubong Chicago, Illinois sa Amerika, mas matagal siyang nagsilbing pari at misyonaryo sa Peru na naging malapit sa kanyang puso. A todos aquellos, en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe. Sa isang dating panayam kay Pope Francis, tinukoy niya si Cardinal Prevost bilang palakaibigan, praktikal at may malasakit sa mahihirap. Pareho rin silang committed sa social justice issues. Sa pagbubukas ng bagong yugto sa Simbahang Katolika sa ilalim ng bagong Santo Papa, pagmamahal, pagkakawang gawa at kabutihan daw ang dapat na manaig. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Dio ci vuole bene, Dio vi ama a tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Sa kanyang unang Urbi et Orbi o To the City and to the World blessing, tila naging emosyonal ang Santo Papa nang maghiyawan at magpalakpakan ng mga tao sa St. Peter's Square. Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Binati ni US President Donald Trump at US Vice President J.D. Vance ang kanilang kababayang Santo Papa na si Pope Leo XIV. At sabi nga sa Facebook, sinabi ni Trump na isang malaking karangalan sa kanilang bansa na Amerikano ang bagong Santo Papa. Inaabangan daw ni Trump ang pagkakataong makita ng personal si Pope Leo XIV. Sabi naman ni US Vice President J.D. Vance, tiyak na maraming Katoliko ang magdarasal para sa tagumpay ni Pope Leo XIV bilang leader ng Simbahang Katolika. Marami pa tayong update mula po rito naman sa Vatican at maya-maya lamang ay ihahatid ko yan.
Dito naman sa Pilipinas, 3 araw na lang eleksyon ng 2025 na. Marami tayong kababayan ang nagsimula ng magsiuwian paprobinsya para makaboto sa Lunes. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, madaling araw pa lang kanina, siksikan at mahaba na ang pila ng mga pasahero sa terminal. Ang iba, ilang araw na naghihintay sa terminal. Pero wala pa rin umanong katiyakan kung makakabiyahe ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng PTEX, halos 25,000 ang mga pasahero sa terminal as of 7 a.m. Nagbubukas naman daw sila ng extra trips para matugunan ng dami ng mga pasahero. Ngayong araw, nagdagdag na sila ng 15 biyahe na pa Bicol at isa pa Visayas at Mindanao. Paalala mga kapuso, simula sa darating na linggo, May 11, epektibo na po ang liquor ban sa buong bansa. Magtatagal yan hanggang matapos ang araw ng eleksyon, May 12. Kahapon, nag-deploy ng mga tauhan ng PNP para magbantay nito. Bukas naman, Sabado ang huling araw ng campaign period o pangangampanya ng mga kandidato. Habemus Papam. Bago naging Santo Papa, ay nakabisita na rin sa Pilipinas ang bagong papa nga na si Pope Leo XIV. At sabi sa Facebook post ng Augustinian Province of Santo Niño de Cebu, January 31, 2004, nang bumisita si nooy Prior General of the Order of St. Augustine, Father Robert Francis Prevost. Pinangunahan ng ngayoy Santo Papa ang pagbabasbas sa Santo Niño de Cebu Parish, Friary sa Talisay, Cebu. Kwento rin ng isang Pilipinong pari sa GMA Integrated News, nakapagmisa na rin dati sa San Agustin Church sa Maynila noong 2010 si nooy Father Prevost. Ilang posisyon ang hinawakan ni Pope Leo XIV bago naging Santo Papa. Kabilang dyan ang pagiging Prior General ng Order of St. Augustine o ang religious order ng mga Agustinong pari. Makakapanayam natin ngayon ang isa sa mga Pilipinong pari na nagkaroon ng close encounter kay Pope Leo XIV, si Father Jonas Mejares. Magandang tanghali po and welcome sa Balitang Hali, Father Jonas. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan. Father Jonas, paano po kayo nagkaroon ng close encounter with Cardinal Robert Francis Prevost? Okay, first of all, we belong to the same order. Oh, Agustinian. Agustinian, oo. Yeah, he visited the Philippines, or he came here for around 4 or 5 times. But what's clear in my mind was he was here in 2002, 2004, 2008 and 2010 actually. Opo. Every time nandito siya, meron kaming tawag nito, is either provincial chapter or intermediate general chapter. Is an assembly of Augustinians actually. Ang provincial chapter is assembly governing the province. So yung mga members po ng isang province, ano po sila, magkakaroon ng gathering, magkakaroon ng assembly. Tapos yung presiding officer by that time ay yung not provincial, kundi prior general. So in the person of General Prevost at the time, because he served as our prior general for 2 terms. Way back 2001 up to 2013. So 1 term is equivalent to 6 years. So Yes. he served as prior general for 2 terms. So it was from 2001 again up to 2013. So yung mga panahon yun, nagkaroon kami ng close encounter, but the last of which was last month because I went to Rome last month. Okay. Father Jonas, if I may interrupt, nabasa ko po kasi yung inyong Facebook post. At sinabi niyo po doon na parang sa unang tingin, iisipin mo na may pagka-stricto itong si Pope Leo XIV. Pero ang sabi niyo, he's actually very cool. Why did you say those things po? Yeah, very cool, very approachable. Kasi yung postura kasi niya, yung profile niya, akala mo ganun. But when you talk to him, napakabait po, napaka-approachable. Really? But ang masabi ko sa kanya, he is a man of few words, but he speaks with precision talaga. Very clear, yung clarity ng mind niya. When he speaks,
talagang he speaks with calmness. Yes. He speaks with composure. But again, he speaks when you talk to him or with him, right there and then it's straight to the point. He doesn't talk so much excessively, like yung mga trivial things. Parang niya yun. Hindi siya mahilig sa small talk. Small talks. Talagang pag nag-usap kayo, something very substantial, something very essential. Though, you can talk also something, pero hindi siya ganun kain sa mga ganung usapin. Opo. Father Jonas, usually sinasabi nila kapag yung pinili mo na papal name, ito yung mag-set ng direction sa iyong papacy. He chose Leo the 14th. Alam natin si Leo the 13th was really a champion of social justice and rights for the minorities and workers. Sa tingin niyo po ba isa rin ito sa ipagpapatuloy ni Pope Leo the 14th, yung ganitong klaseng sistema ng social justice and rights for the minorities? By the mere fact that he has chosen a name, yes, it gives us a good signal or the impression na ipagpatuloy talaga niya. Based doon sa kanyang life history, he was working as missionary sa Peru, as a priest, as a bishop. So doon masabi natin that he has the passion of doing all these things, continuing what was being led by Pope Leo the 13th. Yun ang talaga. Yun ang masabi kong kaya pinili niya yun. Pinili yung pangalan na yun. Maraming salamat po sa inyong oras, Father Jonas Mijares. Thank you very much for your time. Maraming salamat din po. Salamat din po. Again, what made him a pope? For me, this is my personal opinion, because he was able to bring to the table his pastoral experience, his pastoral exposure. Plus the fact that he's an expert of the law because he is a canon lawyer actually. So he can easily navigate the complexities of the structure and governance of the central government in Rome, in the Vatican. So yun ang combination yun. And aside from that, he's a polyglot. Aside from English, he can speak very well Spanish. He was in Peru. He can speak Italian because he studied in Italy. He was studying canon law. And then he can speak Portuguese, can speak French. Yes. So, aside from that, he can understand very well German and Latin. So we are in a good hands because the Pope, as I would like to describe him, is both doctrinal and pastoral. Maraming salamat po, talagang malapit ang puso sa mga tao. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat din po. Father Jonas Mijares. Okay. God bless. Nalusaw, nag-dissipate ng binabantayang low pressure area sa bahagi ng Palawan, Visayas area. Pinagahanda muli ang halos 30 lugar sa bansa mula sa matinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Aparig, Cagayan, Iba, Zambales, Sangli Point, Cavite, Cuyo, Palawan, Dait, Camarines Norte, Legazpi, Albay, Masbate City, Rojas, Capiz, Catarman, Northern Samar at sa Butuan, Agusan del Norte. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City at ilan pang bayan at syudad sa bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, walang inaasahang low pressure area hanggang sa Mother's Day weekend at sa araw ng eleksyon sa Lunes. Sa kabila niyan, posible pa rin ang pag-iral ng mainit na easterlies, kaya magbaon pa rin ng payong sa pamamasyal at pagboto bilang proteksyon sa matinding init at sa posibleng ulan, lalo na sa bandang hapon at gabi. Ngayong umaga, may light to moderate rain sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Palawan, Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang ilang pang bahagi ng bansa. Posible rin ang ulan sa ilang panig ng bansa, partikular sa Luzon at Mindanao bukas hanggang po sa Lunes, sa dakong hapon at gabi. Maging alerto sa heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila hanggang sa weekend kasabay mo ng pagdiriwang ng Mother's Day. Posible ring ulanin ang araw ng eleksyon bandang hapon at gabi. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV, ikinagulat ng ilang taga-Lingayen, Pangasinan ang pag-ulan ng yelo o hailstorm doon. Chris, nagtagal ba yung hailstorm?
Kara, tumagal ng ilang minuto ang hailstorm sa Barangay Dulag sa Lingayen. Sa video nakuha ng isang residente, kita na kasing laki ng butil ng mais ang mga piraso ng yelo. Wala namang naitalang sugatan o napinsalang ari-arian. Ayon kay Pag-asa Station o Dagupan Station Chief Meteorologist Jose Estrada Jr., normal na nangyayari ang hailstorm tuwing may thunderstorm, lalo na kung mainit ang panahon. Posible para maulit yan sa mga susunod na araw dahil nakapagtatala pa rin ng mataas na temperatura ang probinsya.